Na in love ako sa brother ng best friend ko part 4. Natulala ako nang makita ko si Joshua sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At wala na ako nagawa kundi umalis na lang ako nang hindi na nagpapaalam kay Jessa dahil na rin siguro sa hiya ko ay dere-derecho ako kahit napilit akong tinatawag ni Joshua. Lumipas ang ilang linggo ay nakareceive ako ng message galing kay Jessa na niyayaya niya ako na mag-meet at kwentuhan kasi nga bigla akong umalis nung huli namin pagkikita. Pumayag naman ako na magkita kami para na rin makapagkwentuhan uli at makapag-bonding na rin kami pero hindi ko akalain na isi-set up niya lang pala ako. Nag-decide kami na magkita na lang muna sa mall at lilipat na lang kami ng place pag magkasama na kami. Nauna akong dumating sa coffee shop na pinag-usapan namin ni Jessa na magmi-meet. After 10 minutes ay hindi si Jessa ang dumating kundi si Joshua. Dali-dali akong tumayo at akmang aalis na. Ngunit pinigilan ako ni Joshua sabay sabi na, Teka, wag ka umalis at wag ka rin magagalit kay Jessa. Ako ang may kasalanan, pinilit ko si Jessa na iset ang araw na to para makausap kita. Wala na akong nagawa kundi kausapin si Joshua. At pinagbigyan ko na siya sa kanyang hiling na mag-usap kami. Sa isip ko noon, mabuti na rin siguro nangyari yon para na rin matahimik ako. Nagkamustahan kami, inalala ang nakaraan, at humingi na rin ako ng pasensya sa kanya kasi nagawa ko siyang husgahan. Ang tanging sagot niya lang sa akin ay matagal nang tapos yon. Pwede naman tayo mag-umpisa uli. At tinanong niya kung nag-asawa na ba ako. Sabi ko wala pa. At bumanat agad si Joshua na pwede ba daw niya ako ligawan ulit. Sabi ko ang bilis mo naman. Sumagot si Joshua na hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Kaya sasamantalahin ko na sabihin sa'yo na mahal pa rin kita at never kang nawala sa puso ko. Siyempre ako medyo kinilig pero hindi ko masyado pinahalata. At doon nagsimula ang bagong yugto namin ni Joshua. Lagi niya na uli ako sinusundo sa trabaho ko pag maaga siya natatapos sa trabaho niya. Dumating ang araw na niyayaya na ako ni Joshua na mag-dinner sa bahay na naipundar niya. Kaya medyo kinabahan ako. Kaya pinuntahan ko si Jessa sa bahay nila at nag-usap kami na ganun nga, nag-set ng dinner si Joshua sa bahay niya. Abay ba na yan, sabi ni Jessa. Siyempre ako medyo nag-iisip na rin kung ano ba mangyayari doon sa bahay ni Joshua, lalo na't dalawa lang kami. Banat agad ni Jessa ay magsuot ka ng sexy na damit, tutal naman doon din naman kayo pupunta ng kuya ko. Kaya unahan mo nang magpakita ng motibo. Sagot ko ay, hindi ba nakakahiya yun? Diyos ko Donna, hindi na kayo bata at mag-iinarte pa ng ganyan. Sigurado naman ay may pinaplano din yung kuya ko sa'yo, kaya niyaya mag-dinner sa kanila. Sabagay matagal na rin na udlot ang pagkakaroon namin ng relasyon ni Joshua. Kaya sige, gagawin ko ang best ko para mabakuran na yung kuya mo. At bumanat pa ng huling beses si Jessa na, basta galingan ko raw at siguraduhin ko daw na hindi makakalimutan ng kuya niya ang gagawin ko.